Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong magandang balita ngayon. Ito'y tungkol sa harassment sa WPS noong nakaraang araw. Ngayon dahil sa merong ASEAN na meeting, ang mga foreign ministers sa Pilipinas ay kusang umattend ang sekretary ng Amerika si Marco Rubio. At sinabi ni Marco Rubio na ang Amerika ay nababahala dito kaya ang Kongreso ng Amerika ay nagtalaga ng budget na ipahiram sa atin, military grant ito. So kapag grant ay pwedeng matagal bayaran yan kapag mga grant, hindi ang katulad ng loan. Ito'y tulong ng Amerika sa Pilipinas para ma-upgrade natin ang ating sandatahang pangdagat, itong ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Magdagdag sila ng $60 million. Ang Kongreso ng Amerika ay magtalaga ng budget. Noong nakarang buwan ay nagbigay ang Amerika ng mga 40 million, so nasa $100 million na ang military grant ng Amerika sa Pilipinas dahil dito sa pambubuli ng China. Ayaw ng Amerika na bubulihin tayo At ito pala, hindi sinabi ng ating mga Philippine Coast Guard at Philippine Navy na mga spokesperson na kung wala pala ang Amerika, ang American Coast Guard, tumulong pala ang American Coast Guard noong merong evacuation ng mga napukpok sa ulo ng mga Marines ng Coast Guard lamang ng China ang pumukpok Pero kita naman natin na yung hawak ng ating mga Marines noon na nakasakay sa rubber boat ay mga sagwan lamang na plastic. Pero itong hawak ng mga Chinese Coast Guard ay mga baton talaga na made in China, yung nakikita natin sa sa Shopee at Lazada, mga baton na retractable, yung humahaba. Kaya ito nga ang mungkahi ko sa ating mga Marines diyan sa Sierra Madre, kapag amigdat sa BRP Sierra Madre, na kapag kayo'y bababa ng barko at makipagbardagulan sa Chinese Coast Guard, sakay ng inyong rubber boat, ay magdala rin kayo ng mga retractable baton, yung mga baton na humahaba, para hindi kayo tsaka magdala din kayo ng kalasag o itong shield, o magsuot kayo ng helmet para kahit tamaan kayo sa ulo ay okay lang, parang parang laro, parang sports na kendo, yun ang sabi ko noon. Kaya ito na, tutulong ang Amerika. Marco Rubio na babahala, ang Kongreso ng Amerika nag-allocate na ng military grant, 100 million lahat. Sana hindi na nakawin ng mga magnanakaw sa gobyerno. Okay, so ito ang balita courtesy sa atin ng ating kaibigang channel. Walang iba kundi ang UNTV, atin panoorin. Isang US Coast Guard vessel daw ang tumulong mamagitan para maisagawa ang medical evacuation o medevac sa dalawang sugatan na sundalong Pilipino na pinagpapalo ng ilang tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Yan ang kinumpirma ni US Secretary of State Marco Rubio sa sidelines ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Pilipinas. Sabi ni Rubio, patunay raw ito ng commitment ng Amerika na tulungan ang Pilipinas sa ilalim ng mga kasunduang meron ang dalawang bansa. We live by that treaty. We're committed to supporting our treaty partners. In fact, there was a U.S. Coast Guard vessel in the region at the time that this happened and actually helped stand between the two sides and allowed the individual who was injured to be rescued and brought back for medical treatment. We have a role and we're not going to abandon our allies. Nagpahayag din ng pagkabahala si Rubio sa pinakabagong kaso ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal umaga nitong Huwebes. The whole world saw it, and it's disturbing, and these challenges and these claims of sovereignty over territory are a growing challenge. It's why we continue to reiterate our commitment to our treaty partners, but also our commitment to freedom of navigation and respect for territorial rights in the region. Ang tinutukoy na treaty ni Rubio, ang Mutual Defense Treaty o MDT. Dito obligado na ipagtanggol ng Pilipinas at Amerika ang isa't isa sa oras ng isang armadong pag-atake sa anumang sasakyang pandagat ng dalawang bansa sa Indo-Pacific. Bukod sa issue ng West Philippine Sea at iba pang regional issues, naging abala si Rubio sa pagpapaliwanag sa mga ministro ng ASEAN kung bakit hindi magkasundo ang Amerika at Iran na tigilan na ang kanilang digmaan. Habang tumatagal kasi ang gulo, apektado ang buong mundo. Lalo na at sumipa ang presyo ng krudo. Ayon kay Rubio,
Iran ang hindi sumusunod sa mga kasunduan at nais pa raw kontrolin ang Strait of Hormuz, bagay na hindi raw hahayaan ng Amerika. Matatanda ang ilang beses nang sinabi ni US President Donald Trump na nagkasundo na sila ng Iran, pero ilang beses ding naunsyami. The U.S. is seeking a denuclearized Iran that will never have a nuclear weapon. The problem is, every time these people do a deal, they either break it or after they make it, they want to change the deal. So they're probably not ready to do a deal yet, but they will be soon because the price they're paying is very high despite their tough talk and their flowery language. Despite all that bravado, they are suffering tremendously and they're going to suffer more until they come to their senses. They're not there yet, unfortunately. Yan, so they will come to their senses. Yan nga eh. Walang mga common senses yung mga IRGC na yan. Pinagtawanan pa nila si Trump nang pumirma si Trump ng kasunduan, di ba, yung sa Switzerland ginawa na pagpirmahan. Pero biglang binago nila eh. Kasi nalagdaan na ni Trump yung kasunduan na alisin yung blockade. Kaya inalis ni Trump ng nasa 1 week. Kaya nagkaroon ng tinatawag na nakahinga ang Iran at nakabili ng mga missiles at kung ano-ano pang mga gagamitan pang gera sa China at Russia. At isa rin to kung bakit malakas pa rin ang loob ng Iran na magipagdigma sa US dahil itong China at Russia ay lihim na tumutulong. Nagpapadala ang Russia at China ng magagaling na mga operator nitong mga missiles kung paano i-operate yung targeting system na computerized. Kasi alam naman natin na walang pinag-aralan yung mga IRGC. Kaya nagpadala ang China ng mga eksperto diyan sa missiles. Kaya nakikita natin na very precise na yung targeting ng Iran, di ba? Tinatamaan na talaga yung mga buildings ng ng Bahrain, ng Kuwait, ng Jordan, mga military facilities ng US Air Base, tinatamaan eh. Pati na nga yung Taad, mayroong isang Taad battery na tinamaan. Battery, yan yung truck na may karga na mga nasa 8 yata na Taad missiles. So, hindi ito kayang ma-operate ng isang ordinaryong sundalo ng IRGC dahil walang mga utak yan eh. Kung nakita nyo yung sinalakay nila pinaulanan nila ng missiles ang Israel, di ba? Nakita nyo, mga kababayan, wala silang itong precision target. Yung pag-target nila ay basta lang, bara-bara lang kung saan lang lumalanding, di ba? Kasi hindi nga sila marunong gumamit ng mga targeting system na computerized, mga radar system na computerized. Hindi sila marunong. Ang gumawa niya ng marunong yung China at Russia. Kaya tumatagal ang gera na to eh. Dahil tumutulong ang China at Russia, lalo na ngayon nakikita natin ay nakakatama din ang Iran ng mga ballistic missiles nila, tumatama sa target sa Bahrain, sa Kuwait, sa Jordan dahil nga tumutulong ang China at Russia sa pag-operate nitong mga missiles na ito kung paano i-zero in sa target. Pero kung mga IRGC lang, wala talaga, hindi marunong yan, mga ka-Golden Boy. Kaya isa rin ang China sa nagpatagal sa giyera sa Iran. Alright, so ito, atin pakinggan ang isang senador sa Amerika na nagsabi na okay na, aprobado na ang military grant na tulong ng Amerika. Kapag grant ay parang bayaran mo o hindi ay okay lang eh. Kapag Amerika ang nagbigay ng grant, hindi bayaran mo kung may pera, pero kung wala, grant yan eh. So parang hindi yan katulad ng loan na obligado kang magbayad. So ito, balik tayo sa balita courtesy ng the UNTV. Isa rin sa mga isinusulong ng US State Department ay ang pagdismantle sa International Criminal Court o ICC. How do you reconcile that position with the need for an international mechanism to hold perpetrators of war crimes and crimes against humanity accountable? We're not members of the ICC. We never signed that treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right nonetheless to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We were able to announce that we're allocating an additional $60 million increase so that it's $100 million in military grant assistance to the Philippines so that it can defend its sovereignty and deter conflict.
Obligado ang Estados Unidos na tulungan ang Pilipinas. Yan ang siniguro ni United States Ambassador to ASEAN Kevin Kim kasunod ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, kung saan ilang ulit binomba ng water cannon ng mga Chinese Coast Guard ang mga Pilipino sa loob mismo ng karagatang sakop ng bansa. Ayon kay Ambassador Kim, alinsunod na rin sa anunsyo ni United States Secretary of State Marco Rubio, paiigtingin pa ng Estados Unidos ang tulong na ibinibigay sa bansa. Kaya naman $60 million ang idinagdag para sa military grant assistance. Dahil dito, $100 milyong na ang military grant assistance ng US sa Pilipinas, bukod pa ang regular na security cooperation ng dalawang bansa. The United States also has treaty obligations to the Philippines. We have done everything we can and will continue to do so to ensure that the Philippines, as our ally, has the capabilities and the capacity to be able to defend itself as well. Okay, so bakit nga ba tumutulong talaga ang Amerika? Dahil meron tayong pinirmahan na defense treaty with America. Kahit ganito lang tayo na maliit lang na bansa, ay meron din tayong maitulong sa Amerika kapag nagkaroon ng giyera. Ay siyempre susuplayan tayo nila ng mga missiles niyan, mga interceptors at kung ano pang mga kagamitan. Pero sa ngayon, ay dapat tumayo muna tayo sa ating mga paa, ang ating Navy, ang ating Coast Guard. Tumayo muna tayo bago tayo tatawag kaagad ng yung tinatawag invoke defense treaty. Bago i-invoke yun, bago tawagin yun o i-activate ay dapat magipagbardagulan muna tayo ng ating sariling kamay at paa dito sa mga inchik na ito. Kaya ito na yung military grant, $100 million, napakalaki niyan sa piso, malaking tulong yan. Mga kababayan, at sana hindi yan pagnanakawin, alam naman natin. Kahit sa AFP ay merong ano diyan eh. Merong tinatawag na mga kakaibang pagkilos ng kamay na humuhugot ng mga ano. Alam niyo na kung ano yon, mga kababayan, di ba? Kahit piso lang yung nakawin mo, nagnanakaw ka pa rin eh. Kaya piso o 1 million yung ninakaw mo, magnanakaw ka pa rin sa mata ng Diyos, mga kababayan. So ito yung maganda dahil nga tinutulungan tayo ng Amerika. Ngayon, yung tungkol sa ICC ay maligayang-maligaya ang mga DDS eh. Kasi kapag nabuwag ni Trump ang ICC sa taon na ito, of course, sa susunod na taon ay makakauwi na si Digong sa Pilipinas, mga kababayan. Iba naman kasi ang kaso ni Digong. Hindi yan katulad sa Amerika na ang Amerika talaga ay hindi pumirma sa treaty with ICC. Kaya hindi obligado ang Amerika sa ICC at hindi rin obligado o walang jurisdiction ang ICC sa Amerika. Hindi nila kaya ang Amerika. Ang Amerika ang powerful country in the world, in the universe. Hindi nila kaya. Kaya yung sinabi ng isang teroristang senador diyan sa Amerika na ipakulong daw niya si Netanyahu kapag pumunta ng Amerika. Meron palang isang teroristang senador ang Amerika eh. Balbasarado din, mukha ng terorista, parang Iran yan, mga kababayan. Nakita niyo ba yun? Ano ba nga yan nun? Parang Madam Lani, ano ba yun eh? Hindi ko matandaan yung pangalan nun. So, masaya ang mga DDS kapag nabuwag ni Donald Trump ang ICC, makakauwi na si Digong, of course. Alangan naman, iba kasi ang ano ni Digong eh. Noong 2016, 2018 ay membro pa tayo ng ICC. So si Digong ay isang public official na noon. Kaya covered pa rin siya ng ICC sa mga taon. Kaya nga, kinasuhan lang siya sa taon na 2016 to 2018 eh. Yung 2019 hindi na yung sinama ang onwards kung saan gumawa siya ng nationwide tukhang. Yung mga kaso sa kanya ay tukhang lang noong 2018 sa Davao City lang. Kaya itong kay Donald Trump naman at kay Netanyahu, hindi kaya ng ICC na huliin si Netanyahu at wala rin silang jurisdiction dahil hindi pumirma si Netanyahu na magpamembro siya sa ICC. Kaya itong ICC na pati yung most powerful country at president, walang iba si Donald Trump at Netanyahu na ikukulong daw nila, hindi nila yun magawa. Ang duwag-duwag nila ay yung ICC, yan ay sa NATO yan eh, sa NATO European Union.
Mga duwag yan, hindi nga tumulong sa Iran kay Donald Trump. Tapos ngayon, huhulihin pa nila si Donald Trump. Ang sarap pagsampal-sampalin, no, mga kababayan. O ayan, palakpakan ng ating mga kapatid sa DDS dahil next year ay makakauwi na si Digong courtesy of Donald Trump. Kaya magpasalamat kayo mga DDS kay Donald Trump, huwag sa China, huwag sa Xi Jinping dahil yan ang mga agaw ng ating teritoryo. Alright, so ako'y magpapaalam na maraming salamat. Pag-comment na lang sa inyong komento sa ating comment section at sa aking avid followers. Ako'y laging sumasaludo sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam.